Magandang araw mga Suki Labs. At dahil schedule ngayon ng brownout sa probinsya ng Sorsogon at syempre laging damay ang bulan, kaya pumunta muna tayo sa ating kubo para dito tayo magpahangin para makalanghap ng presko at sariwang hangin, ika nga. So taka, buksan na natin ng gate. Oo, may pag-gate. So, syempre nakalak yan for our safety and security purposes. At syempre may dalawang pinto. So, pumasok na yun. So syempre dahil ilang araw tayong nawala at nabisi tayo sa tindahan, so magdilig-dilig muna tayo ng ating mga pananim na okra. So tigang na yung lupa kasi ilang araw walang ulan at medyo struggle sa tubig dito sa lugar na ito. So mabuti kanina at naayos na kaya nakapag-igib tayo sa kapitbahay. So maraming salamat. So ayan na nga, tara magdilig tayo. So nakakamiss yung mga ganitong tagpo, especially nung elementary. At syempre, meron din tayong tanim dito sa ating bungad o sa gilid ng ating bahay kubo. Yan, andyan yung mga kamatis, sili, tapos mga pechay. Nagkataon lang na medyo mga kisil. Yan, kasi may mga uod, tapos hindi gaanong batak. Yung sa init, yung sinag ng araw na naando na nalalanghap na na-absorb ng mga pananim na yon. So tara, harvest time. So as you can see, napakaliliit lang nga ng okra na ito, pero ang dami niyang bunga. Yan. So mag-harvest tayo ulit. Ikatlong harvest ko na to dito sa tanim kong okra. Kasi yung iba medyo matitigas na at napabayaan natin kasi nga na-busy tayo lately. So ayan, gupit-gupit muna natin para kahit papano may pang-ulam na tayo, pambabaw sa sinaing o kaya naman panglagay sa sinabaw. Yan, swak na swak panigurado. Kaya ayan, ubusin natin lahat ng mga puno at syempre mag-aan din tayo ng pechay. So hindi pa to actually, kumbaga alanganin pa, pero hinarvest ko na kasi nga may mga uod na, tapos yung iba nag-yellow na. So yung di tulad ng una kong naani dito, medyo malalaki na yon. So ngayon may mga peste na, may mga uod habang tinatanggal ko yan dito kanina habang nag-aani tayo. Pero sakto na to, sarap na dito sa sardinas o kaya naman ay sa sinabaw na isda. At syempre pagkatapos ng harvest, pwede bang mawala yung pagkain? O yun. So syempre team kahoy tayo dito sa kubo at as you can see, puro native. So mag-pray muna tayo, magpasalamat sa Diyos sa biyayang ito. Ayan. Amen. So paano? Kainan time. So nagbaon na lang pala ako dito para hindi na bibili kasi wala namang nagtitinda dito sa lugar na ito. Ayan, tagay. Ay hindi pala. Ibubuhos ko lang, sasalin ko lang yung kape. Yan. So lahat ng nakikita nyong material that is from Japan. So yung mga wood items natin hindi na natin binenta kasi team kahoy na tayo para naman perfect match dito mismo sa kubo. Native na native. Tsaka napakaganda pala ng mga native na kahoy ng Japan. Ang titibay. So kailangan mo lang minsan varnish kung gusto mong mas mukhang bago. So ililiha mo muna siya. So ayan, tara, kain tayo. Yummy yummy. Ayan, so yung baon ko pala dito is macaroni spaghetti at isang itlog. Tapos yung coffee na barley. Kaya swak na swak. So ginutom tayo, syempre nag-harvest tayo, nagdilig tayo, nag-igib tayo. Kaya naman, syempre, kakain tayo. Hindi pwedeng walang chow, di ba? Tara, kain tayo guys. So, as you can see, wala kayong naririnig na music background, mahirap na, baka makapiright na naman tayo sa haba ng editing natin. So, pure background na lang to at nag-voice over na lang tayo para lahat natural, lahat organic, di ba? Ayun. So, ang sarap ng kape. Kayo, nagkape rin ba kanina kahit mainit? Actually, hindi masyado mainit kanina dito sa kubo. Mapresko nga dito at nalalanghap mo yung sariwang hangin. Yung sariwang simoy ng hangin na nanunuot sa yung balat mula ulo hanggang talampakan. O, ang lalim. So, paano? Hanggang sa susunod, maraming salamat.